Good morning. Good morning, everyone. So, napaka-special ng aming episode ngayon. Kung mapapansin ninyo, apat na tao makikita niyo sa screen. Hi, Jupiter! Yes! Hello, Tutor Malos. Wala tayong mini-me no? Sana kamukha natin yung mini-me natin ngayon. Bali, Tutor Rose, ito kasing linggo ating pinagdiriwang ang Children's Broadcasting Week. So, Yes. itong week 5 na to ay kasama natin ang ating mga magagandang daughters, Of di ba? course! So, ito sila, di ba? Si Mini Tutor Margot at si Mini Tutor Anya, di ba? Tutor Rose, Yay! yan. Hello. Proud sa aming mga lovely daughters. So, sasamahan niya kami. Okay, so, Tutor Rose, sige nga, paki-introduce ang ating topic for this week. Yes, so our topic for today, so organization and management, developing child's organizational skills. Again, with Tutor Malos, Mini Tutor Margo, and Mini Tutor Anya. Ayan kasi 'di ba, Tutor Malos, baka naiisip nila, baka pagka yung organization skills, no, or organizing skills ay pang ano lang, 'di ba, adult or senior high, college. No. So habang bata pa, kailangan matutunan ng organizing. Tutor Correct. Malos. So, ang ating dapat ma-achieve for this week ay ang ating ma-apply ang organizational and management skills sa daily routine. Yes, opo. Pero bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng quick review para sa ating last week. So, kayo ba, marirecall ba ninyo kung ano yung 3 methods of control? So, habang iniisip ninyo kung ano yung 3 methods of control, shout out muna ako, Yes, okay? shout out muna tayo, Tutor Malos. Naku, maraming salamat sa pag-watch po last week ng Luis Fe Gomez or LFG, Diamantina National High School at saka ng Molave Vocational Technical School. Lagi sila, ma'am. Lagi silang sumasama, nanonood sa atin. At samahan pa ng Malabon National High School. Yes, thank you very much po. Yes, at sirit na kung anong sagot. Ito po ang sagot for our lesson po last week, okay? So, preliminary control methods, concurrent control methods, and post-action control methods. Okay, so punta na tayo sa ating tatalakayin sa araw na ito. Okay? So, to begin the lesson, may I ask, anong idea ninyo ng organization? Can you please? Yes. Ano kaya? Sige Ayan. nga. Ikaw, Ano idea? Margo, baka may gusto kang classmate mo. Saka si Anya. Sige, ikaw, Margo, baka may gusto kang special mention. Mag-hi ka man lang sa iyong advisor o kaya teacher. Okay. So, medyo Nahihiya sila, Tutor Malos. ikaw nga, Anya, baka naman meron kang gustong kumustahin? Grabe. Nahihiya sila. Okay, so punta na tayo ngayon. Margo, can you please read the definition of organization? Organization involves the ability to establish what is that you want to do, to know where to begin the task, to understand the sequence in which to carry out, to solve problems, and persist with the task to completion. Okay, very good, Margo. Ibig sabihin daw na organization ay mag-establish tayo ng order sa loob ng organization. Okay, Yes. so Rose, paki-itemize nga kung ano yung mga organization skills na dapat daw na-develop natin in our daily routine. Yes, at itong organization skills na to maganda, Tutor Malos, bata pa lang, For example, self-care. Self-care, yan. Planning and sequencing skills. Kahit bata pa, kailangan turuan na natin na
kahit papaano, no, iplano nila yung gagawin nila for the day. At syempre, pinaka-importanting application ng organization skill, syempre, academic task performance. Lalo na ngayon, Tutor Malos, I understand, no, may mga exam, mga bata ngayon, di ba, Tutor Malos? So, Yes. kailangan ng organization skills. Yes, that's really important, no? Tsaka kung marirecall natin, isa yun sa mga roles ng manager, di ba? Di ba, you remember the blocks, the planning, leading, organizing, yun nga, control, and staffing. So, talagang very important siya kahit saang part, mapabahay, mapa-organization. Okay? So, Rose, yung ano naman ang importance niya? Ayan. So, why is organization important? So, can you please read? It is important aspect in play, language, social interaction, personal management, and academic performance. It is an essential skill for daily routine. Ayan. Na-imagine nyo bang magulo yung buhay? Parang ang hirap, no? Mag-aral nung ganun, di ba? Ang hirap magtrabaho nung ganun. Sabi nga, dapat walang clutter. Sana nga, no? Sana nga, Tutor Malos, no? Kasi pag maklutter, pag magulo, no, ang ating paligid, no? For example, yung table na ginagamit nyo, hindi tayo nakakaisip ng malinaw. Tama ba yung pagkakasabi ko? Yung hindi tayo nakakaisip, no? Ng clear, tama ba yun, ma'am? Yes, ma'am. Sa tulad, Tutor Rose, ito ang isa sa pinakamahirap talaga na ma-develop na skills na lahat tayo multi, di ba? Kung pag 5S daw tayo, ma'am, dapat 5S. Yun nga po. Kahit sa bahay, ito ang madalas natin na pagtatalunan, di ba, Tutor Rose? So, pero kung tutuusin, kung atin naman siya paulit-ulit na i-remind sa ating mga anak, Yes. dali naman nila itong may apply. Tatanda mo, di ba? But, ito, the big question is, how do we develop organization Ayan ang importante. among children? Okay, so Yes. babasahin ni Mini Tutor Margo ang number 1. Introduce checklist. Creating and referring to lists together will develop your child's ability to strategize tasks and organize time. Okay, so ibig sabihin daw pala, Tutor Rose and Mini Tutor Anya and Mini Tutor Margo, na important daw pala na gumagawa tayo ng things to do. Ika nga ay checklist. Para Yes. alam natin kung ano yung mga responsibilities natin sa loob ng bahay. Atin ba itong nagagampanan o hindi? Kasi through Yes, that correct. checklist, doon naman tayo re-rewardan ng parents, di ba? Ay, may reward ka, Chito Malos. Ang bait naman ng mommy. Siyempre, pag nagagawa niya ang lahat, hindi mo iwasan na hihiling yan siyempre ng mga Ay, reward. hindi. Opo, okay lang naman yun. Anong gagawin Opo. ko? Ay, o sige, pwede ka manood ng TV ng buong weekend. O, di ba? Ayan, no. Pero sana kahit walang rewards, no? Kailangan ma-develop tong checklist, yung things to do, 'di ba po? Ginagawa mo ba 'yun? Hindi pa daw. Ngayon pa lang namin natutunan, sabi niya. Rose, hinihingi ko nga lagi kay Mini Tutor Margo na asan na yung checklist? Naku, talagang wala silang may produce. Kasi Siguro nagche-checklist ka talaga, no? Ay, very good naman si Tutor Malos. Oo. Umpisahan na po namin sa New Year. Okay, so sa number 2 naman, Tutor Rose? Oh, yes. Give them chores that involve sorting or categorizing. Simple chores such as Empty. emptying the dishwasher, sorting socks of shoes, and cleaning out a closet may develop their sorting skills. Wow, ginagawa mo ba yan? Oo naman! Hindi kasi po, si Mini Tutor Anya, siya po talaga yung nag-aalaga ng mga kapatid niya. Yun yung kanyang number one responsibility. Ayan. Actually, napaka-winner nga ni Mini Tutor Anya dyan. Di ba, Tutor Rose, nakwento mo yan sa akin. Naalala ko parang years back then na
na very responsible na si Anya, knowing na at an Yes early po. age, marami na siyang kayang gawin na household chores. And the good Opo. thing is, adapt ko yun, Tutor Rose. Tinuruan ko rin talaga si Mini Tutor para maaga pa lang marunong na siyang magluto, mag-fry ng egg, hotdog, yung mga anything that is easy to do ba na household Para sa chores. kanila rin kasi yun, Tutor Malos, 'di ba? Para paglaki nila, hindi sila nakadepende sa ibang tao. Kahit mag-isa Yes, sila, magagawa po nila, 'di ba po? Sa correct, tingin ko Tutor. kailangang matutunan nila yon kahit bata pa sila. Yes. So proceed naman tayo sa number 3. So pakibasa, Mini Tutor Margo. Get them a kid-friendly planner. Having their own planner will show them that you consider their time valuable and that organization is something worth celebrating. Yun. So, important din pala ang nagme-maintain tayo ng planner. Sa totoo lang, marami sa atin ang nagme-maintain ng planner. Ang nakakatawa pa nito, in a fun way, no? Kasi yung Starbucks, yung iba, nagko-collect ng mga stickers, di ba? Opo. Hindi lang Starbucks, marami pa yan. Marami pang mga coffee or any beverages na na-encounter natin na brand na pag nag-collect ka ng particular number of stickers, mag-earn ka ng planner. So, doon pa lang, mafe-feel mo na gustong-gusto nila magkaroon ng planner kasi nga, alam nilang ito'y magagamit nila para maging organized. Yes, tsaka maganda yan, Tutor Malos. Alam niyo po, 'di ba may planner? Pwede nyo kasing ilagay doon yung things to do nyo. So, pagka na-accomplish nyo, checkan nyo, ang sarap ng feeling no may self-fulfillment. Successful! Diba po, Tutor Malos? Yes. Kasi syempre pagka na-jot down mo, nasa schedule mo rin, Tutor Rose. Hindi ba yung ika nga maiiwasan natin ang pagkaka-overlap ng activities. Yung tipo ba na pagsasabay mong oohan ang different Yes. at a particular time. Kasi yun ang pinakamahirap. Yung, kunwari, nagsabay ang birthday party ng isang Naku, mahirap yun. examination mo, Tutor Rose, kailangan marunong ka ngayon manimbang. Anong uunahin? Oo. Ngayon, Tutor Malos, magpa-party sila, di ba? Nagki-Christmas party kahit virtual, tapos nag-e-exam. So, Yes, kung paano nila paano kaya ito gagawin yun? pasabay? Oo nga eh. Okay. So, punta tayo sa number 4, Tutor Rose. Ayan. Establish a homework routine. Help them make a study hour, schedule, and set up a comfortable workspace. Encourage them to stick to the schedule even when they don't have homework. Ayan. So, pero siguro po tingnan natin kung ano bang time, 'di ba kanya-kanya kasi tayo ng ano, 'di ba, comfortable time and space. Kumbaga hindi natin puwedeng ipilit yung personal natin, eh. Si ano po, si Anya po kasi mas comfortable talaga siyang nag-aaral sa gabi. Yung gusto niya matahimik na ano na 'di ba yung mga tulog na, yung mga kapatid niya, yung gano'n po. So, sinu-support namin po siya doon. Kasi hindi natin na, "Uy, dito ka, o kaya itong time na 'to." 'No, may kahit bata pa lang po may mga sarili na silang ano, 'di ba, strategy or saan sila comfortable, susuportahan po natin 'yun. Yes. Ito naman si Mini Tutor Margo, pini-prefer naman niya is yung right after ng kanyang klase. Kasi inaamin naman niya na may tendency siya na maging forgetful. So parang habang fresh pa yung ideas, yung napag-aralan nila, and at the same time, nakasasabi lang ni teacher ko na yung dapat gawin, ang ginagawa niya, wino-work on na niya sa kaya niyang oras ng afternoon na right after ng class niya. So, iba-iba talaga, Tutor Rose. Opo, kailangan Depende. tingnan po natin yung mga bata kung saan sila comfortable. Yes. Ayan, suportahan natin 'yun. Okay, so punta tayo sa last item, okay? So, can you please read? Cultivate an interest on collecting. If your child has an interest in particular items, encourage them to create and organize a collection. It can be anything that kids can sort, classify, and arrange. Okay. So, maganda pala nagko-kolekta, Tutor Rose, okay? So, andyan yung pumapasok yung, ano bang kinokollect mo?
May kino-collect na ba siya? Si Anya lang po yung mga drawings niya from before. Talagang ino-organize niya rin yun. Yeah, 'di ba? So Maganda sabi rin daw niya, yun. kino-collect ni Mini Tutor Margo daw ay mga drawings daw niya. Oo, At 'di ba nagdo-drawing rin si Margo? Pareho sila. oh, Para sa atin yun, Ma'am Malus, eh. ayun, Para kahit kaya kino-collect natin. Ako, ang kino-collect ko dati, naalala ko nung bata ako, mga dolls. Naku, sobrang hilig ko sa dolls talaga. Meron ako talagang isang corner ng kwarto na lahat ng laruan ko, dun ko dinidisplay. ayan. Ako naman wala man medyo medyo halimbawa mga letters. Yun lang yung kino-collect ko dati, Tutor Malos, eh. Yung mga binibigay na letters ng mga friends, ganun lang po. Ayan. Pero maganda rin po ayan, para meron kayong collection. Makikita nyo yan, no? Kahit malaki na kayo. Ay, Tutor Malos, ang dami nating babatiin. Ay, sige nga, Yan, sa Tutor ating Rose, pakibati nga muna. yes. So, good morning po. Ayan po, Dimple Heart Aquino. Si Ma'am Mary Ann Bigtas, Emilia Coleman. Hello po. Yan. So, nakikita mo ba sila, Tutor Malos? Batiin ko na silang lahat, ha? Justin Wayne de Guzman. Ayan, 11 ABM. Si Hanilyn Bulatao Milan. Wow. Elizabeth Gonzaga. Ang galing. Thank you very much po from Luis Fe Gomez, Diamantina National High School. Kabatuan. Ang gagaling naman. Daniela May, no, Malyari, Curl Necesito, Kyla Cargo Rosario from Luis Fe Gomez, Diamantina. Thank you very much po Yan, sinamahan niyo po kami ngayon. Thank you so much. At saka si Recto Albion ng LFD Diamantina National High School, si Yes. Ay, opo, Gerald meron na pala Rose iba. Garso, si Dean Rivera. Yan, mga grade 12 Emerald sila ng LFG. Ang daming, nanggagaling sa LFG, no? Pati si Richlyn Asunsyo. Naku, thank you for Thank you what. very much po pag-support sa amin sa Itilay. Okay. So, balik ba tayo sa ating lesson? So natapos na. Tapos na. Wait na ako. Hindi ko naramdaman yung oras, Tutor Rose. Ang dami nating marami na pala Pero tayong okay lang rin yun, tutor. Kahit mag-start tayo, di ba, kahit pa konti-konti lang when organizing, ayan. Dapat ma-develop natin yung habit at syempre maging part talaga ng attitude nila, di ba po? Yes, definitely po, Tutor Rose. So for now, titingnan ko kung sa aming talakayan ay meron po kayong napulot. Okay, so for the first question, okay, type the letter of your answer. Among the functions of management, which among them was our main topic for this lesson? Okay, sa PLOCs daw, ano daw ang tinalakay natin? Okay, so habang kayo ay nag-iisip ng sagot, babatiin ko lang yung ibang mga bumati. 'Di ba ang promise ko, hangga't kaya ko babatiin ko yung mga nanonood. Andyan si Mary Jane from LFT, si Mary Jane Malyari, Maria Mercado, hi, si Jaisel Ann Tumamaw, si Kyla Cargo Rosario, si Sherry May R. Sumalbag, si Daniela May Malyari, and Dane Rivera. Maraming salamat. Okay? Sige nga, tingnan natin, Tutoros, kung nasagot nila. Okay, so ito ang sagot. Okay, Yes. Organizing. Okay, Mini Tutor Anya, pakibasa naman yung next question. All were examples of organizational skills except for A. Doing chores, B. Making schedules, C. Meeting deadlines, D. Getting distracted. Okay, Ayan. tingnan nga Examples of natin. organizational skills. Doing chores, making schedules, meeting deadlines, or getting distracted. Okay, so Tanananan! Pero ito naman, Tutor Malos, yan yung mangyayari pag hindi tayo organized. 'Di ba, Tutor Malos? correct. Mm-mm. So, okay, Mini Tutor Margo, pakibasa yung third question. Maintaining this one encourages a child to value time management. A. Shelves.
B. Planner. C. Books. And lastly, D. Shopping list. Okay, so tingnan nga natin kung nasagot nila. Sa totoo lang, napaka-importante talaga, Tutor Rose, ng time management, Ay, no? opo, opo. And that's one of the most challenging. Pag busy Dapat ang yun, buhay. Tutor Malos, no? Bata pa lang rin sila. In-encourage na sila, di ba? Time management. Okay, so series na, ito na ang sagot, okay? Tara! Tananan, planner! Di ba, Tutor Rose, yan yung nilito ko kanila na gustong-gustong magkaroon ng iba't ibang tao kasi nga para ma-organize nila ang schedule. Ayan. So, time ng bilihan ngayon. O, just Ayan, imagine, natapos na ba tayo? nakakatuwa talaga, Tutor Rose. Naku, sa totoo lang, happy ako na ulit ang ating pagtatanda. No, Siyempre naman, Tutor Malos. ang ating mga magagandang anak, di ba? Wala tayong better mini-me kundi mga daughters natin, ma'am, no? Yes po. So, ito na nga, mabanggit ko lang tungkol po sa aming topic for next year. For next year na pala, okay? For next year, ang functional area of learning. So, for feedback, very important po sa amin ang inyong contact comments and suggestions. Kindly can display our okay. So, ano ba yan? Magpapaalam na tayo. Yes, thank you very much, Tutor Malos. Thank you everyone po sa lahat po nanonood sa amin ngayon. Merry Christmas! Enjoy po nyo ang inyong bakasyon. Oh, Salamat po. Thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas! Bye-bye. Bye-bye, Tutor Malos. Bye-bye, Margo.